Kasi hindi na talaga kaya po. Magsusuka na ako nun. Sama po talaga yung pakiramdam ko. Major De Castro, girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No. No, sir. Girlfriend po, sir. Girlfriend. Magka- Again, you're under oath, ha? Yes, sir. Opo. Under oath ka, iho. Yes, sir. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yun, sir, sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan. May mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sinong boyfriend. May relationship si May Ana. relationship. Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. So, yun lang. kaming- Totoo lang sasabi mo. Yes, Your Honor. Ha? Binabatikos ngayon ng mga netizens, ang ginawa ni Senador Bato de la Rosa, nang pakawalan nito ang prime suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, na si former Police Major Alan De Castro. Ito'y matapos na makulong si De Castro sa Senado, nang ilang beses itong magsinungaling sa second Senate hearing, at itinangging girlfriend niya si Camilon. Pinasight in contempt siya sa pangunguna ni Senador Robin Padilla, at kinabukasan ay pinakawalan rin agad ni Bato de la Rosa, dahil ani ay for humanitarian reason lang daw, at nakakaawa naman daw na makulong ito habang ipinagdiriwang ang Semana Santa. Hanggang ngayon ay malaya pa rin si De Castro, sa kabila ng kanyang ginawa sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ito ang naging dahilan kung bakit kaliwat kanan ang natatanggap na batikos sa Senado, dahil sa di umano'y pagbibigay parati ng pabor sa sospek. May susunod pa hubang pagdinig dahil mukhang medyo bitin ang kahapon ninyo, Senator Bato. Meron pa. In fact, yung police major na suspect sa yung beauty queen na si Camilon, yung Camilon case na disappearance, hanggang hindi pa nakita. Sinet ko kahapon in contempt at kinulong ko sa Senado. So we expect na meron pang succeeding hearing dahil nga nakakulong siya ngayon doon sa Senado. Oh, bakit nga po ninyo ipinakontempt? Hindi ho kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. Unang-una, tinanong ko siya kung girlfriend mo ba yung nawawalang babae? Yung nawawalang beauty queen? Sabi niya, hindi po, Your Honor. Hindi ko girlfriend yun. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister, ay talagang sinasabi na girlfriend niya. Tapos yung mga barkada ng nawawalang beauty queen, nag-execute ng affidavit na girlfriend talaga niya yon at may nakalap na mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures. So therefore, tinanong ko rin yung investigator ng NBI, ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung investigator ng PNP sa IDG, ang kanyang conclusion is talagang girlfriend niya, sir, yung nawawala. So, napakabigat na lahat ng yung issue ay yung punto na nagko-confirm na girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay napakaraming testimonial evidence at saka yung meron pang physical evidence, yung mga pictures, lahat na. At saka yung conclusion mismo ng investigator, mga seasoned investigator yan, hindi yan, very slim ang chance na magkakamali sila sa kanilang conclusion. Tapos siya, wala naman siyang controverting evidence na present. Kasi sabi ko, you show cause why I cannot cite you in contempt. Ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal statement lang niya, testimony lang niya. At wala siyang may presenta na ibang corroborating statements or corroborating evidence. So, sabi ko, I am not satisfied. This chair is not satisfied with your answers. Therefore, you're lying. You are lying before this committee. So,
I would rule for the citing in contempt Opo. against the said person. Opo. Moved by Senator Robinol Padilla. Opo. Senator Bato, ano ho bang significance kung ma-establish man po ninyo sa pagdinig ng Senado kung may relasyon talagang yung dalawa or wala? Ang maganda doon, makita natin na napakatotoo siya sa kanyang sinasabi. Kasi the useless yung gaganapin natin ng inquiry in aid of legislation kung puro pagsisinungaling yung ating inimbestigahan. So marami tayong ma-unearth kung from the ma-establish na natin na girlfriend niya yun, then malaking bagay na yun to start with, to begin with, Opo. sa investigation. Pero first question pa lang, nagsisinungaling na siya. So, useless yung magiging takbo ng investigation kung gano'n ang ating resource person. Very evasive, very lying siya. At nasa kustodiyan na po ninyo, 'di ba? Sa Senado po si De Castro. Ano yung dapat mangyari para ma-lift yung contempt order sa kanya, Senator? Well, next hearing, if the committee will be satisfied with his answers, magiging cooperative na siya at hindi na siya magsisinungaling. Amin lang naman yung pagsinungaling because hindi naman tayo pulisya tapos magsisinungaling siya sa committee. That's very unbecoming of him. At saka, huwag niya kami lukuhin. Ako, retired police ako. Hindi niya ako pwede lukuhin. Alam na alam ko yung mga pangyayari na yan. Kaya, kung magsabi na siya ng totoo, din we might lift his contempt order. Opo. Senator, may mga nagtatanong, lagi ho kapag every issue ho na pumuputok sa balita, iniimbestigahan po ng Senado at ang lagi natin sinasabi in aid of legislation. Ito pong kaso ni Catherine Camilon ay may ongoing court case na po. So sa side po ng Senate, ano yung aid of legislation na nakikita natin out of our congressional hearings ngayon? Number one yung internal disciplinary mechanism ng PNP. Sinisisi nila ngayon ang PNP, bakit daw dinismiss kaagad si Camilo, si De Jesus, pag-dismiss ng, yun nga, ang police is nag-iingat na rin, no? Kaagad, pinatakbo na yung administrative case ng suspect ni De Jesus. De Castro. So, De Castro. So, dismiss siya. Nung siya na-dismiss, wala ng jurisdiction ang PNP over him. So, in the absence of a warrant of arrest, liable yung police for arbitrary detention kung papatuloy niya yung pagkulong kay De Castro. So, nirelease niya. So, yan ngayon ang mga gaps na hanapan natin ng paraan through legislation na kung paano natin ma-address yung ganyan. Dahil hindi na mahinto. Kaya hanapan natin ng paraan paano madisiplina itong mga police through legislation na mag-i-empower ng liderato ng kapulisan na madisiplina yung kanilang hanay. At yan nga, right away, yung ginagawa ko ngayon na batas, yung PNP reorganization bill. Opo. Na pumasa na sa both houses at i-enroll na sa Malacanang for signature ng presidente. Yun nga, nilaban ko dahil after that hearing at previous hearings pa, yung nangyari sa Digamo case, yung nangyari doon sa Negros Oriental, yung nangyari sa Misamis Occidental, yung mayor na kinulong ng congressman, lahat yung nakikita natin yung role ng police. Kung paano natin malilimit sana yung involvement ng police sa paggamit ng mga politiko na magamit yung police sa kanilang mga personal intentions, yung mga politiko na yan. So, minabuti ko na pinail ko doon sa organization bill na saan na yung chief PNP, lahat ng commanders down the line, regional directors, provincial directors, chief of police, ay magkakaroon ng power na i-detain yung kanilang mga police pag ito'y akusado ng mabigat na kaso. Kahit na wala pang warrant of arrest. Kagaya ba sa PNP, as Armed Forces of the Philippines, kung saan yung kanilang mga kasundaluhan, kapag ito'y reported na may ginawang abuso, ginawang kasalanan, kahit na walang warrant of arrest, pwede nilang ikulong yung kanilang sundalo. Kasi sa kaso ng polis, reklamo palagi ng mga complainant, sir, nag-file na kami ng kaso, wala pang warrant of arrest, libreng nakakalaya itong polis at hinaharas kami na i-withdraw yung kaso. O yung mga witnesses namin, sir, ay
ay binabayaran ng pulis para umatras. So, dyan nakita natin ang problema. So, minabuti ko doon sa ginawa ko ng bill na bibigyan ng power yung mga commanders ng pulis na ikulong talaga Opo. yung mga pulis. Pero yun nga, pagdating doon sa bicameral conference committee, ayun na, naglalabasan na yung opposition ng mga kasamahan natin sa House of Representatives at saka sa Senate mismo na magiging unconstitutional daw yung ganyan na bill. Kasi ang pulis ay civilian in character. Civilian in character na hindi na ito military. Pwede lang yan sa military gawin pero sa pulis hindi na kasi civilian ang pulis. So yun nga, malungkot tayo at natanggal yung particular provision na yon. But again, itong ating mga ginagawang paghihiring, nahanapan natin ng paraan talaga na makaproduce tayo ng legislation na makapagpabuti sa disciplinary mechanism ng ating kapulisan para hindi na pabalik-balik itong mga ganitong incident. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil 5 buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya na hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasaan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Raffy Tulfo sa kanilang programa, hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamanduho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman, kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho inaasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo pulis, siyempre, Hindi po. maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo yung mga kasong ganito. Nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito at kayo po ay walang proteksyon
medyo mahirap po ang magiging sitwasyon nyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan, kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya, ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto nyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan nyo pong mabuti. Kasi baka hindi nyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan nakakulong, definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. File din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa Korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.